2 oras bago magsara mga polling percent, alamin na natin ang resulta ng pag-iikot na isinagawa ng Commission on Elections sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Live. Naomi, ilang oras na lang ay magsasara na ang mga presinto at matatapos na ang barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, sa ngayon masasabi nila matagumpay ang eleksyon, bagamat may mga aberyang naitala dito nga sa pilot testing ng automated elections at pati na rin ng early voting hours. Alas 5 ng umaga nagbukas ang botohan sa Muntinlupa Elementary School para sa pilot testing ng early voting hours. Mahaba ang naging pila ng mga senior citizens at PWD na boboto. Ayon sa COMELEC, masasabi na blockbuster ang botohan dahil sa dami ng mga nasa vulnerable sector na boboto. Kaya naman maituturing na matagumpay ang pilot testing. Kaya lang, ang naging aberya dito, maraming nalito at inakala na sa buong bansa ang early voting hours. Kaya maraming senior citizens ang pumila sa mga eskwelahan kahit Muntinlupa at Naga City lang ito ipinatupad. Dahil dito, humingi ng paumanhin ang COMELEC at sinabing sa susunod na taon, target nila na maipatupad na ito sa buong bansa. Unfortunately po, again, inuulit po natin, yan po ay nilaan lang natin para po sa mga senior citizens, PWDs and heavily pregnant women ng Naga City at Muntinlupa. Pasensya na po doon sa mga hindi po nabigyan ng ganung impormasyon, pero alam niyo po, paulit-ulit po yan sa lahat ng panayam natin, kahit po yung ating vulnerable sector, lagi po ine-emphasize, dyan lang po tayo sa Muntinlupa at sa Naga City. Bukod naman sa early voting hours, in-inspection din ng COMELEC ang automated elections na isinagawa sa Paliparan 3 sa Dasmariñas, Cavite. Kitang-kita na mahaba ang pila ng mga residente, kaya iginiit ng COMELEC dito makikita na mapapabilis ang botohan kung gagawin ng automated ang pagboto. Aminado naman ng COMELEC na may ilang vote counting machines na nag-jam o nagkaroon ng problema, pero naayos din naman agad ito ng poll officers. Ay in fact nga po, pagdating ko dito habang nagre-report sa akin yung mismong mga tauhan natin tungkol sa pagkasira ng machine o kaya nag-jam yung machine, ina-expect na po natin yon. In fact po, nung final testing and sealing, naranasan na po natin. And yan po yung sinasabi natin na hindi na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makina ngayon. But just the same, ginawa po natin upang mapakita natin, makompare natin ang manual election at automated election. At number 2, upang maipahayag din, mapakita sa lahat na sadya po dumadating na sa punot dulo na hindi na natin magagamit yung mga makina niyan sa mga susunod na halalan. Kaya po, kinakailangan na mag-procure ang COMELEC ng mga bagong makina. Dahil naman sa nakita ng COMELEC na malaki ang interes at mahaba ang pila ng mga botante sa mga eskwelahan para makaboto sa iba't ibang bahagi ng bansa, umaasa ang COMELEC na aabot sa 70 hanggang 75% ang voter turnout ngayong eleksyon. 70 to 71% ang voters turnout. Ngayon po walang kadahilanan hindi tayo makakaboto sapagkat mahabaan naman po yung bakasyon ngayon. Yung iba siguro kahit magbakasyon sa mga probinsya nila, sigurado makakaboto dahil may mga family reunions and therefore inaasahan natin mas tataas ang bilang ng mga botante ngayong taon na. Samantala, Naomi, may ilan namang insidente ang naitala ng COMELEC sa bahagi ng Mindanao bago pa magbukas ang mga presinto para sa botohan. Sa Datu o din Sinsu at Maguindanao, isang shooting incident ang nangyari kung saan may 2 nasawi. Meron din 2 poll officer ang nagkaroon naman ng pagtatalo at may isa pang shooting incident sa Butig, Lanao del Sur kung saan asawa ng isang incumbent na barangay chairwoman ang nasawi. Ayon sa COMELEC, patuloy pa itong iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. At habang sa Maguindanao ay nagsasagawa na ng manhunt ang Philippine National Police sa mga suspect. Naomi, madagdag ko lang, kapapasok lang din ng balita kanina lang ay mayroon ding isang kaguluhan na nangyari dito naman sa Puerto Princesa City kung saan ay may mga ilang grupo ng mga umano'y Muslim na nanggulo at binunit ang mga balota doon sa isang presinto. Sa ngayon, ang sabi ng COMELEC ay inihinto yung botohan dito at pagtapos naman ng alas 3 ng hapon ay muli silang makakaboto. Inililista muna yung pangalan ng mga botante at ang gagamiting mga balota ay yung mga nasa kalapit na presinto nitong ang apektadong lugar. At yung suspect naman dito, ayon naman sa COMELEC, ay na-detain na o nakakulong na sa ngayon. At
Sabi naman ng COMELEC, pagdating naman sa proklamasyon, mamayang alas 6 ng hapon ang canvassing dito naman sa automated elections na isinagawa sa Pasong Tamo, Quezon City. At para dito sa mga manual elections, mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ay inaasahang makakapagproklama na ng mga panalo. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Naomi. At Luisa, isang tanong lamang, may mga napapabalita na nagbibigay ng mga kodigo doon sa mga boboto pa lamang ngayong halalan. Ano yung tugon dito ng COMELEC at ano yung kaparusahan na naghihintay doon sa mga nasa likod nito? Naomi, sa ngayon, ipinagbabawal ang pagbibigay ng anumang sample ballot. Sabihin man na supporter yan o kandidato, bawal yan dahil papasok na yan sa illegal campaigning. Dahil sa ngayon nga ay wala na, hindi na pwedeng mangampanya ang sino mang kandidato. O kahit ang mga supporter nila ay maaari ring maparusahan ang kandidato na kapag nakita yung supporter nila ay namimigay ng balota. Ayon sa COMELEC ay kakasuhan nila ang mga pangalan ng mga kandidato na nasa sample ballot o kodigo na ipinamimigay kung matsyempuhan na sila nga ay totoong namimigay nitong mga kodigo. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.